The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na ginagabi noon sa rekto nung siya ay estudyante pa. Kung saan may nakakausap siyang misteryosong babae na nababalot ng mga lihim. Ako si Kenneth at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Ibang-iba pa ang rekto noon dahil mas magulo at matao pa dito. Bilang estudyante sa kolehiyo na laki sa probinsya, ay madaming naging babala sa akin tungkol sa mga panganib ng Maynila. Iba't ibang modus di umano ang mga nagaganap dito tulad ng mga hold up o panghahablot. Saktong ginagabi pa naman ng aking uwian at kailangan kong baybayin ang kahabaan ng rekto pa uwi. Isang gabi ay dun ko nakilala ang isang misteryosong babae. Isang magandang dalaga ang natanaw kong kumakaway sa akin at nagtaka ako dahil walang ibang tao sa paligid. Lumapit siya at nagpakilalang Bianca. Nais daw sana niyang magpasama sa kanyang apartment na malapit, ngunit tumanggi ako dahil nagmamadali ako noon. Panahon kasi yon ng thesis at saktong bagong lipat ako ng dorm sa dulo ng rekto. Kaya halo-halong stress ang aking dinanas at kinailangan pang maglakad ng malayo. Nakonsensya ako dahil nag-aalala ako kay Bianca. Ngunit kinabukasan ay nagulat ako sa aking nabalitaan. Isang estudyante di umano ang natagpuang patay matapos na ma-hold up nung gabing nakasalubong ko si Bianca. Kinabahan ako dahil akala ko si Bianca ang nabiktima, ngunit ayon sa balita ay lalaki ang estudyante. Naisip kong baka ako pala dapat ang nabiktima nung gabing iyon. Dahil baka isang modus pala ang pagharang sa akin ni Bianca at parte siya ng mga nangho-hold up. Isa kasi iyon sa babala sa akin na may iilan daw na hold-upper na nagpapanggap na estudyante. Simula nun ay naisip kong iwasan ulit si Bianca pag nakita ko siya. Ilang gabi ang lumipas at madalas ay natatanaw ko pa si Bianca at agad na akong umiiwas o tumatawid sa kabilang kanto. Doon ko din napansin na kapag may mga kasabay akong naglalakad ay hindi ko siya nakikita. Mas lalo kong napatunayan na may modus nga si Bianca. Dahil tuwing tinatanong ko ang aking mga kaklaseng babae na kasabay kong umuwi, ay hindi naman daw nila nakikita ito kapag sila ay naglalakad pa uwi. Dun ko napagtanto na mga lalaki ang nais itong mabiktima at baka konektado ito sa natagpuang estudyante. Sa aking takot ay inalala ko ang dahilan kung bakit ako lumuwas ng Maynila para dito mag-aral. Dahil nais kong sundan ang yapak ng aking kuya na dito din nag-aral bago siya pumanaw dahil si isang sunog sa rekto. Saktong anibersaryo ng kanyang kamatayan kaya nag-inom ako isang gabi. Kinakabahan ako sa aking pag-uwi dahil ako ay medyo hilo na at nag-aalangan akong magpahatid sa nakainom ko ding kasama. Kaya naman naglakad ako pauwi sa aking dormitoryo at sa malayo pa lang ay natanaw ko ng kumakaway si Bianca. Sa hilo ko ay napasandal ako sa kanya at bigla siyang nagtanong kung nais ko bang sumama sa kanya. Dun ko naisip na kung nais niya akong hold upin ay gagawin na niya agad ito at hindi na ako tatanungin pa. Kaya naman sumama ako dahil medyo malayo pa ang aking tinutuluyan. Ngunit pagdating sa kwarto ay tila nadala ako ng pagkalasing kaya ako ay lumapit sa kanya. Malabo na sa aking alaala ang mga nangyari
Ngunit tanda kong nakangiti lang siya sa akin habang papalapit ako sa kanya. Lingid sa aking kaalaman ay magigising pala ako sa isang bangungot. Dahil nang ako ay dumilat, ay natagpuan ko ang aking sarili sa isang abandonadong building na tila nasunog. Kinilabutan ng aking katawan dahil sigurado akong nasa kwarto lang kami ni Bianca kinagabihan. Nagmamadali akong lumabas at mas nagulat sa aking nakita. Dahil ang building na aking nilabasan ay ang mismong apartment kung saan namatay ang aking kuya matapos itong masunog. Nagmamadali akong umuwi at hindi lumabas ng aking kwarto hanggang gabi. Hindi ko akalaing may koneksyon si Bianca sa aking kuya. Naisip kong hindi ko pa alam ang buong kwento sa nangyari sa aking kuya nung siya ay pumanaw. Kilala namin bilang napakabuting kapatid si kuya at hindi ko maintindihan bakit nagpaparamdam sa akin si Bianca. Maya-maya ay may naramdaman akong mainit sa aking likuran. Tumambad sa aking harapan ang tila sunog na kaluluwa ni Bianca. Nanigas ako sa takot habang paulit-ulit nitong tinatawag ang pangalan ng aking kuya. Biglang nandilim ang aking paligid at tila pinapakita sa akin ni Bianca ang nangyari nung araw na namatay ang aking kuya. Nakita kong isa si Bianca sa mga biktima ng sunog matapos siyang hindi makalabas ng kanyang kwarto. Bukod sa mga paso at lapnos sa kanyang balat, ay tila nabalot din siya ng pasa sa katawan. Maya-maya ay pinakita sa akin ni Bianca ang nangyari bago ang sunog. Nakita ko sa kanyang alaala na inuwi siya ni kuya ng lasing at tinangkang halayin kaya madaming pasa si Bianca. Ngunit sa kanilang pag-aaway ay may natabig silang kandila at ito ang nag-umpisa ng sunog. Maya-maya ay nahimasmasan ako at nawala na ang pagpapakita. Hindi ko akalaing hindi ko pala tunay na kilala ang aking kapatid at nagawa niyang manakit ng isang inosenteng tulad ni Bianca. Naisip kong marahil ay nagpakita ito sa akin para ipaalam ang katotohanan. Simula nun ay pinaalam ko ang katotohanan sa aking magulang. Pinagdasal ko ang mga kaluluwa ng mga biktima ng sunog at humingi ng tawad sa kanila dahil sa kagagawan ng aking kuya. Natutunan kong hindi mag-idolo basta-basta ng kung sino man kahit na kadugo ko pa. Dahil sa huli ay hindi talaga natin sila ganun kakilala. Ilang taon na ang lumipas, ngunit tumatak sa akin ang karanasan na iyon dahil nag-umpisang kala ko ay modus lang ng pang-hold up, ay konektado pala sa aking nakaraan ang aking nakilalang misteryosong babae sa rekto.